Matapos malaman na pineke ng asawa ang kanyang pirma para ibigay ang bahay sa biyenan, ibinato ni Tina ang eviction notice sa gitna ng plastic na housewarming party. Walang awa niyang pinalayas ang mga traidor para bawiin ang kanyang dangal at ari-arian. Kaya ng isang babaeng nag-iisa na mapabagsak ang buong sakim na pamilya sa harap ng batas. Hawak na niya. Sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, hawak na ni Celestina Tina Reyes ang susi. Ang malamig na metal nito sa kanyang palad ay tila kabaligtaran ng nag-aalab na init sa kanyang dibdib. Hindi ito ordinaryong susi. Ito ang pisikal na katuparan ng kanyang mga pangarap, isang testamento sa kanyang pagod, sa kanyang mga puyat, at sa bawat sentimong inipon niya sa loob ng halos isang dekada. Naramdaman niya ang paghaplos ng mga daliri ng asawa niyang si Ricardo Ricky De Leon sa kanyang likod. "Happy, my love?" Malambing na bulong nito sa kanyang tainga. Hindi siya makasagot. Isang tango lamang ang naisukli niya. Takot na kapag bumuka ang kanyang bibig, ay isang malakas na hikbi ang kakawala mula rito. Dahan-dahan niyang ipinasok ang susi sa seradura. Ang tunog ng pagpihit nito ay musika sa kanyang pandinig. Pagbukas ng pinto, isang amoy ng bagong pintura at kahoy ang sumalubong sa kanila. Pumasok sila sa isang malawak at walang lamang espasyo, kung saan ang tanging palamuti ay ang ginintuang sinag ng araw na tumatagos mula sa malalaking salaming bintana. Mula roon, tanaw ang mga nagtataasang gusali ng Bonifacio Global City. "Welcome home, Mrs. De Leon," sabi ni Ricky. Ang ngiti nito ay kasing liwanag ng araw sa labas. At doon, hindi na napigilan ni Tina ang mga luha. Sunod-sunod itong pumatak sa pisngi niya, mga luha ng purong kaligayahan. Ito na iyon, ang kanilang tahanan. Bago pa man siya makahakbang papasok, bigla siyang binuhat ni Ricky na parang isang bagong kasal. Napasigaw si Tina sa gulat at tuwa. "Ricky, ibaba mo ako, nakakahiya." "Walang dapat ikahiya. This is our home." At tradisyon na dapat buhatin ng reyna papasok sa kanyang palasyo. Sagot ni Ricky at dinala siya sa gitna ng sala bago maingat na ibinaba. Niyakap niya ito ng mahigpit. "Thank you, Ricky. Thank you for supporting me all the way." "Silly! Tayong dalawa ang nangangarap nito. Of course, I will support you." Sagot ng lalaki at hinalikan siya sa noo. Ang mga sumunod na araw ay puno ng sigla. Magkasama nilang pinlano ang lahat. Pinili nila ang kulay abo na pintura para sa sala, ang kulay ng dagat para sa kanilang silid, at isang malaking L-shaped na sofa kung saan maaari silang manood ng mga pelikula hanggang hating gabi. Bawat piraso ng muebles, bawat palamuti, ay dumaan sa kanilang masusing pagpili. Ito ang kanilang pugad, at dapat ay perpekto ito. Isang Sabado ng hapon, habang abala si Tina sa pag-aayos ng mga bagong bili nilang unan sa sofa, tumunog ang intercom. "Sino kaya yon?" tanong ni Ricky mula sa kusina. "Hindi ko alam. Wala naman tayong inaasahang bisita," sagot ni Tina. Lumapit siya at sinagot ang tawag. Isang pamilyar na boses ang narinig niya. "Anak, nandito kami sa lobby." Si Lourdes De Leon, ang kanyang biyenan. Agad na may kumurot sa dibdib ni Tina. Isang pakiramdam na pilit niyang iwinaksi. "Sige po, Mama. Papasukin ko na po kayo." Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok si Lourdes, kasama ang anak nitong si Brenda at ang tahimik na asawang si Antonio. "Wow! Ang laki pala talaga," bungad ni Brenda. Ang mga matay mabilis na inilibot sa buong unit. Tila tinatantiya ang halaga ng bawat sulok. "Magandang hapon po, Mama, Papa, Brenda." Bati ni Tina. Sinubukang maging magiliw hanggat maaari. Humalik siya sa pisngi ng kanyang biyenan. Hindi ngumiti si Lourdes. Sa halip,
Ang mga mata nito ay sinuri ang kabuuan ng lugar. Gray? Bakit gray ang pinili ninyo? Parang ang lungkot tingnan. Komento nito, habang hinihimas ang pader. Napalunok si Tina. Ito po kasi ang napagkasunduan namin ni Ricky, Mama. Modern minimalist po ang gusto naming theme. Modern? Nako, mas maganda pa rin ang off-white o beige. Mas maliwanag tingnan. Pero sige, bahay nyo naman yan. Sabi ni Lourdes, kahit na ang tono nito ay nagsasabing iba ang kanyang iniisip. Nagpatuloy sila sa paglilibot. Pumasok sila sa guest room. Dito ang magiging kwarto mo, Brenda, kapag gusto mong magstay over, sabi ni Lourdes. Nagkatinginan si Tina at Ricky. Hindi nila yon napag-usapan. Mama, guest room po sana yan o kaya magiging home office ko po, mahinang sabi ni Tina. Tinaas ni Lourdes ang isang kilay. Home office? May opisina ka na sa trabaho mo. Itong kwarto, mas mapapakinabangan kung may matutulugan ng pamilya. Di ba, Ricky? Napakamot sa ulo si Ricky. Opo, Mama. Pwede naman po. Isang maliit na punyal ang bumaon sa puso ni Tina. Hindi man lang siya sinang-ayunan ng kanyang asawa. Teka, magkano nga ulit ang kuha niyo dito, kuya? Biglang tanong ni Brenda na walang pakundangan. Brenda, saway ng ama nilang si Antonio sa unang pagkakataon. Bakit, Papa? Nagtatanong lang naman para malaman natin kung gaano kalaki ang investment ni kuya dito. Pangangatwiran ng dalaga. Hindi sumagot si Ricky. Si Tina ang sumagot sa isang kalmado ngunit matatag na boses. Most of it came from my personal savings, Brenda, and from a generous gift from my parents. Isang hindi magandang katahimikan ang bumalot sa kanila. Tiningnan siya ni Lourdes mula ulo hanggang paa na para bang nga ngayon lang siya nakita. Pagkatapos ng tila walang katapusang pagbisita, sa wakas ay nagpaalam na rin ang pamilya De Leon. Nang maisara na ni Ricky ang pinto, napabuntong hininga si Tina at napaupo sa sofa. Ang saya na naramdaman niya kanina ay napalitan ng pagod at inis. Naramdaman niya ang pag-upo ni Ricky sa tabi niya. Inakbayan siya nito. Pagpasensyahan mo na sila, Mama, ha? Ganun lang talaga yon. Excited lang sila para sa atin. Excited? O excited na may bago silang lugar na pakikialaman? Hindi napigilang sabi ni Tina. Tina naman, huwag ka namang ganyan. Pamilya ko pa rin yun. Sabi ni Ricky, medyo nagbago na ang tono. Ayaw ni Tinang mag-away sila. Ito ang unang linggo nila sa kanilang bagong tahanan. Sorry, siguro pagod lang ako. Niyakap siya ni Ricky. Okay lang. Huwag mo na lang isipin yun. Ang importante, sa ating dalawa itong bahay na to. Okay? Akin ka lang at sa'yo lang ako. At sa atin lang itong kondo. Dahil sa mga salitang iyon, medyo gumaan ang loob ni Tina. Pinili niyang maniwala sa sinabi ng asawa. Pinili niyang isipin na marahil naninibago lang siya. Kinagabihan, habang naghahanda sila para matulog, may naalala si Tina. Love, yung spare key pala. Ibibigay ko sana bukas kay Mama para may kopya sila, just in case of emergency. Oo nga pala, sabi ni Ricky habang nagsisipilyo. Hinalungkat ni Tina ang drawer kung saan nila inilagay ang mga importanteng gamit. Nandoon ang orihinal na susi na gamit nila araw-araw, pero wala ang isa pa. Love, hindi ko makita. Saan mo nilagay? Lumabas si Ricky mula sa banyo. Ha? Akala ko na itabi mo na. Hindi. Iniwan ko lang dito sa ibabaw ng lamesa sa kusina nung isang araw. Sigurado ako. Giit ni Tina habang binubuksan ang bawat drawer sa kusina. Wala. Tiningnan niya si Ricky. Nagkibit balikat lang ito, isang ngiti sa labi. Hayaan mo na. Baka kung saan ko lang nailagay. Baka naiwan ko sa kotse o nahulog sa bag ko. Lalabas din yan. May kung anong hindi mapakali sa kalooban ni Tina, pero pilit niya itong isinantabi. Siguro nga tama si Ricky. Siguro nga masyado lang siyang nag-iisip.
Humiga siya sa kanilang bagong kama, ipinikit ang mga mata, at sinubukang ibalik ang saya na naramdaman niya kaninang umaga. Pero sa likod ng kanyang isip, may isang tanong na paulit-ulit na umalingaw-ngaw. Nasaan ang isang susi? Lumipas ang ilang araw na payapa. Sinubukan ni Tina na alisin sa kanyang isipan ang insidente ng nawawalang susi at ang mga komento ng kanyang biyenan. Marahil ay tama. Si Ricky, masyado lang siyang nag-iisip. Pinuno niya ang kanyang mga araw sa trabaho at ang kanyang mga gabi sa pag-aayos ng kanilang bagong tahanan. Unti-unti, ang walang laman na espasyo ay nagkakaroon ng buhay. Mayroon na silang hapagkainan, isang maliit na estante para sa mga libro, at isang malambot na carpet sa sasalam. Bawat sulok ay sumisigaw ng pangalan nilang dalawa, Tina at Ricky. Isang Martes ng hapon, pag-uwi ni Tina mula sa opisina, pagod ngunit nasasabik na umupo sa bago nilang L-shaped na sofa, natigilan siya sa may pintuan. Ang kanyang pinakamamahal na kulay abong sofa na maingat niyang pinili para sa modernong itsura nito ay nababalutan ngayon ng isang makapal at luma ng seat cover. Bulaklakin ito na may mga kulay ng luma at kupas na rosas at berde. Isang disenyo na huli niyang nakita sa bahay ng kanyang lola noong bata pa siya. Napatitig siya roon, hindi makapaniwala. Alam na alam niya kung kanino galing iyon. Pumasok siya sa kusina at naroon nga ang inaasahan niya. Si Lourdes de Leon, abala sa paghihiwa ng bawang sa kanyang bagong-bagong countertop. Ma, anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Tina. Sinisikap itago ang inis sa kanyang boses. Nandyan ka na pala, Tina. Sabi ni Lourdes na hindi man lang lumingon. Naisip ko na ipagluto kayo ni Ricky ng hapunan. Adobo. Paborito niya. Salamat po. Pero, ano po yung nasa sofa? Doon lang lumingon si Lourdes. May ngiti sa labi. Yan ba? Dinala ko. Nakita ko kasi sa lumang baul ko. Sayang naman kung itatapon. At saka, yang sofa ninyo ang dali-daling madumihan. Mas maganda nang may takip para hindi magasgasan. Napalunok si Tina. Pero ma, hindi po kasi bagay sa design ng bahay. Ano ka ba? Sabi ni Lourdes, iwinawas-siwas ang hawak na kutsilyo. Ang design, lilipas din iyan. Ang importante, practical. Masasanay ka rin. At bumalik na ito sa paghihiwa. Hudyat na tapos na ang usapan. Walang nagawa si Tina, kundi pumasok sa kanyang silid at doon maglabas ng buntong hininga. Nang dumating si Ricky, agad niya itong sinalubong. Ricky, nakita mo ba yung sofa? Bungad niya. Oo, ang galing nga eh. Luto ni Mama. Sagot ni Ricky, na halatang ang tinutukoy ay ang amoy ng adobo. Hindi yung pagkain. Yung seat cover. Ang pangit, Ricky. Hindi bagay. Tiningnan ni Ricky ang sofa, tapos ay tumingin kay Tina. Love, hayaan mo na. Para makatulong lang naman si Mama. Ayaw niyang madumihan yung sofa. Appreciate the gesture. Gesture? Ricky, bahay natin to. Dapat may say tayo sa kung anong itsura nito. Oo nga, pero para sa isang seat cover, mag-aaway pa ba tayo? Emosyonal ka na naman masyado, sabi ni Ricky. At iniwan siyang nakatayo doon habang dumiretso ito sa kusina para yakapin ang kanyang ina. Naramdaman ni Tina na parang gusto niyang maiyak sa pagkabigo. Ang masama pa, hindi iyon ang huling beses. Tuwing Biyernes ng hapon, ginagawang meeting place ni Brenda ang sala nila. Darating ito kasama ang 3 o 4 na maiingay na kaibigan, mag-order sila ng pagkain at iiwan ang mga kahon ng pizza at mga baso sa center table. Ang kanilang modern minimalist na sala ay nagiging parang isang student lounge. Brenda, pwede bang sa susunod, magpaalam ka muna? Pakiusap minsan ni Tina. Bakit, Ate Tina? Sabi ni Kuya okay lang daw. Wala naman daw kayong ginagawa dito pag Biyernes.
Sagot ni Brenda na parang wala lang. Muli, kinausap niya si Ricky. At muli, parehong sagot ang nakuha niya. Hayaan mo na, Tina. Minsan lang naman. At para hindi na siya kung saan-saan gumagala. Nagsimulang mag-iwan ng mga gamit ang mag-ina. Isang pares ng tsinelas ni Lourdes sa may pintuan. Isang set ng mga makeup ni Brenda sa banyo ng guest room. Isang lumang pitsel na paborito ni Lourdes sa loob ng bago nilang refrigerator. Pakiramdam ni Tina, unti-unti siyang nawawalan ng espasyo. Ang mga pader ng kanyang pangarap na tahanan ay tila lumiliit. Sinisikip siya. Isang gabi, habang nagluluto si Tina ng sarili niyang hapunan dahil may lakad si Ricky kasama ang mga kaibigan nito, biglang pumasok si Lourdes sa kusina. Nagbukas ito ng mga cabinet na parang sariling bahay. Nasaan na ba yung kawali dito? Tanong nito. Maano pong lulutuin niyo? Sinigang. Dadating mamaya si Brenda. Gutom yun. Itong induction stove ninyo, ang hirap gamitin. Puro pindot. Mas maganda pa rin yung DP heat. Ang mga gamit ngayon, moderno nga. Pero hindi naman praktikal. Mahabang reklamo ni Lourdes. Hindi na lang umimik si Tina. Ipinagpatuloy niya ang pagluluto sa kabilang burner. Likod sa likod sila ng kanyang biyenan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng tensyon. Pakiramdam niya ay isa siyang bisita na nakikigamit lang ng kusina sa sarili niyang pamamahay. Sa paglipas ng mga linggo, ang pakiramdam ng inis at pagkalito ni Tina ay unti-unting naging isang mabigat na bato sa kanyang dibdib. Bakit hindi siya maintindihan ni Ricky? Bakit parang balewala lang dito na ang kanilang privateness ay nagiging extension na ng bahay ng pamilya De Leon? Isang gabi, habang nakahiga at naghihintay kay Ricky na umuwi mula sa overtime, napagdesisyonan niyang buksan ang guest room. Naisip niyang baka pwedeng doon na niya simulan ang pag-set up ng kanyang maliit na home office. Isang lugar na para lang talaga sa kanya. Binuksan niya ang ilaw at nilibot ng tingin ang kwarto. Nandoon pa rin ang kama, malinis. Lumapit siya sa aparador. Naisip niyang baka pwedeng alisin na ang mga lumang unan sa loob para magkaroon ng espasyo para sa kanyang mga dokumento. Hinawakan niya ang hawakan ng pinto ng aparador at marahan itong binuksan. Natigilan siya. Ang puso niya ay tila tumigil sa pagtibok. Sa loob, hindi mga unan o kumot ang nakasabit. Isang buong hanay ng mga damit, mga bestida, blusa, pantalon, ang maayos na nakasabit sa mga hanger. Sa ilalim may mga sapatos na nakahanay, mga damit at sapatos na kilalang-kilala niya, mga damit at sapatos ni Brenda. Hindi ito isang simpleng pag-iwan ng gamit. Ito ay isang deklarasyon. Sila na ang mga bagong may-ari. At siya, si Celestina Reyes, ay isa na lamang dayuhan sa sarili niyang tahanan. Hindi isinara ni Tina ang aparador. Iniwan niya itong nakabukas, isang tahimik na monumento sa panghihimasok na nagaganap sa kanyang pamamahay. Umupo siya sa gilid ng kama sa guest room. Ang mga kamay ay nanginginig. Bawat damit ni Brenda na nakasabit doon ay parang isang insulto. Bawat pares ng sapatos ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Ilang minuto siyang nakatulala roon bago niya narinig ang pagbukas ng pinto ng kanilang unit. Si Ricky, hindi siya kumilos. Hinintay niya itong makapasok sa kanilang silid, magbihis, at sa huli ay hanapin siya. Tina, love, nandito ka lang pala, sabi ni Ricky nang silipin siya sa guest room. Akala ko tulog ka na. Bakit bukas? Natigilan ito nang makita ang laman ng aparador. Katahimikan. Isang mabigat at hindi komportableng katahimikan. Anong ginagawa ng mga damit ni Brenda dito? Tanong ni Ricky, halatang nagulat din. Dahan-dahang tumayo si Tina. Ang mga mata ay nakapako sa kanyang asawa. Ang boses niya ay malamig at walang emosyon. Iyan din ang tanong ko sa iyo, Ricky. Anong ginagawa ng mga damit ng kapatid mo sa pamamahay ko? Sinadya niyang gamitin ang salitang ko. Hindi natin. Hindi ko alam. Promise.
Mabilis na sagot ni Ricky. Baka, baka iniwan niya lang. Alam mo naman yon. Iniwan. Ricky, isang buong wardrobe niyan. Planado to. Kailan pa naging extension ng bahay niyo sa Quezon City ang condo unit ko sa BGC? Huwag ka namang ganyan, Tina. Bahay natin to. Pagtatama ni Ricky, lumalambot na ang boses. Sige na, kakausapin ko si Brenda bukas. Aalisin natin yan. Ngunit para kay Tina, hindi na sapat ang mga pangako. Hindi, Ricky. Hindi bukas. Ngayon natin to pag-uusapan. At hindi lang tayong dalawa, dapat kasama sila. Isang linggo pagkatapos noon, sa isang restaurant na pinili ni Lourdes, naganap ang hapunan. Isinuggest ni Ricky na mas mabuting mag-usap sa labas para kalmado ang lahat. Isang ideya na alam ni Tina ay paraan lang nito para takasan ang komprontasyon sa loob ng kanilang bahay. Ang hapunan ay nagsimula sa mga pilit ng ngiti at mababaw na kumustahan. Si Lourdes ang nangunguna sa usapan, ipinagmamalaki ang bagong negosyo ng isang kamag-anak. Habang si Antonio ay tahimik na kumakain. Si Brenda naman ay panay ang kalikot sa kanyang cellphone, may isang mapanuyang ngiti sa labi. Si Tina ay halos hindi makakain. Bawat subo ay tila buhangin sa kanyang bibig. So, simula ni Lourdes sa kalagitnaan ng kanilang pagkain habang pinupunasan ang bibig ng table napkin. Napag-isipan ko, para maging mas praktikal ang lahat, kailangan nating ayusin ang paggamit sa kondo ninyo. Napatingin si Tina kay Ricky na nakatingin lang sa kanyang plato. Ito na. Ang guest room, pagpapatuloy ni Lourdes, ay natural na para kay Brenda. Malapit sa BGC, ang mga kliyente niya para sa kanyang online selling. Mas madali para sa kanya kung doon na siya madalas matutulog. Huminga ng malalim si Tina bago sumagot. Sinisikap na panatilihing kalmado at magalang ang kanyang tono. Tita, with all due respect po, ang guest room po ay plinano naming gawing home office. Home office? Tumawa si Lourdes, isang tawang walang saya. May opisina ka na, Tina. At saka, mas importante ang pamilya kaysa sa trabaho, hindi ba? At may isa pang kwarto doon. Pwede naming tulugan ni Antonio kung gusto naming bumisita ng mas matagal. Mama, sa wakas ay nagsalita si Ricky, pero ang boses nito ay halos pabulong. Pag-uusapan pa sana namin ni Tina yan. Ano pa ang pag-uusapan? Mataray na tanong ni Lourdes, ang mga mata ay nanlilisik na ngayon kay Tina. Ricky, anak, para din naman to sa kapakanan ng pamilya. Itong si Tina, masyadong iniisip ang privacy. Con-in-law, hayaan mong ipaintindi ko sa'yo, sabi nito, lumapit ng bahagya sa mesa. Ang bahay ng anak ko ay bahay ng buong pamilya de Leon. Ang mga salitang yon ay tumama kay Tina na parang sampal. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Tiningnan niya si Ricky, nagmamakaawa ang kanyang mga mata na sana naman ay ipagtanggol siya nito. Ngunit si Ricky ay nakayuko lang, pinaglalaruan ang mga butil ng kanin sa kanyang plato gamit ang tinidor. Hindi ito makatingin sa kanya. Doon, sa gitna ng isang maingay na restaurant, naramdaman ni Tina ang lubos na pag-iisa. Para lalong idiin ang kanyang punto, may kinuha si Lourdes mula sa kanyang mamahaling handbag. Isang maliit na kumpol ng mga bagong-bagong susi. Kumikislap ang mga ito sa ilalim ng ilaw ng restaurant. Para hindi na kayo naabala, sabi ni Lourdes, ang nangiti ay abot hanggang tenga. Kinuha niya ang isang susi mula sa kumpol at iniabot ito kay Brenda, na masayang-masaya namang tinanggap iyon. Ayan, Brenda, para makapasok ka kahit anong oras mo gusto. Hindi na napigilan ni Tina ang sarili. Tumayo siya. Hindi po ako makapapayag. Lahat sila ay napatingin sa kanya. Gulat. Excuse me, sabi ni Tina. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at pagkabigo. Kinuha niya ang kanyang bag at walang lingon-likod na
Naglakad palabas ng restaurant. Narinig niya ang pagtawag ni Ricky sa kanyang pangalan, pero hindi siya huminto. Ang biyahe pa uwi ay puno ng nakabibinging katahimikan. Hindi sila nag-imikan hanggang sa makapasok sila sa elevator ng kanilang condominium. Pagdating sa kanilang unit, pagkasara ng pinto, hindi na nakapagtimpi si Tina. "Paano mo nagawa sa akin yun, Ricky?" Sigaw niya, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. "Paano mo hinayaan na bastusin ako ng nanay mo sa harap ng maraming tao?" "Tina, kumalma ka nga," sabi ni Ricky. Iniit siya ang susi ng kotse sa mesa. "Kumalma? Minamaliit nila ako sa sarili kong pamamahay. Binibigyan nila ng susi ang kapatid mo na parang wala akong karapatan. At ikaw? Nakaupo ka lang doon. Wala kang ginawa. Wala kang sinabi. Anong gusto mong gawin ko? Awayin ko ang sarili kong ina sa gitna ng restaurant? Ang gusto kong gawin mo ay ang maging asawa ko. Ang ipagtanggol ako. Pero mas pinili mong maging anak niya kaysa maging asawa ko." Hinarap siya ni Ricky. Ang mukha nito ay puno ng pagkainis. "Hindi mo kasi sila sinusubukang intindihin. Laging sarili mo lang ang iniisip mo. Ang gusto mo laging ikaw ang masunod. Dahil bahay ko to. Ako ang naghirap para dito. Bahay natin to. Kung bahay natin to, bakit parang ako lang ang lumalaban para dito?" Sumbat ni Tina. Ang boses ay basag na. Napapikit si Ricky sa sobrang frustrasyon. Inisuklay niya ang mga daliri sa kanyang buhok at humarap kay Tina. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Pwede ba, Tina? Pwede bang tigilan mo na ang pagpapalaki ng lahat ng bagay? Pamilya ko yon. Bakit ba hindi mo na lang sila pagbigyan para matapos na to?" Huminga siya ng malalim at isinigaw ang mga salitang tuluyang dumurog sa puso ni Tina. Pamilya ko yon. Pwede bang itigil mo na ang pagiging komplikado ng lahat? Pamilya ko yon. Ang mga salitang isinigaw ni Ricky ay hindi na nawala sa isip ni Tina. Ang mga yon ay tila mga multo na nagpapagalagala sa loob ng kanilang bagong-bago at maluwag na kondo. Ang mga ito ay nakaukit sa mga pader na tahimik, bumubulong sa kanya sa tuwing siya ay mag-isa. Pamilya ko yun. Pagkatapos ng gabing iyon, isang hindi nakikitang pader ang namagitan sa kanila ni Ricky. Natutulog sila sa iisang kama, pero may milya-milyang distansya sa pagitan ng kanilang mga katawan. Nag-uusap sila, pero tungkol na lang sa mga mababaw na bagay. "Nakalak na ba ang pinto? Ano ang gusto mong ulam? Mag-overtime ako mamaya." Lagi nang may overtime o team dinner si Ricky. Alam ni Tina na ito ang paraan ng kanyang asawa para iwasan siya, para iwasan ang problema na ayaw nitong harapin. At sa bawat gabing umuuwi ito ng late, mas lalong nararamdaman ni Tina ang lamig at bigat ng pag-iisa. Ang tahanang pinangarap niya ay naging isang magandang kulungan. Isang gabi, naghanda si Tina ng sinigang na hipon, isa sa mga paborito ni Ricky. Naglagay siya ng 2 plato sa kanilang mamahaling acacia wood dining table. Naghintay siya. Lumipas ang 8:00, 9:00, 10:00. Isang text message lang ang dumating mula kay Ricky. "Sorry love, bigla ang meeting. Kumain ka na." Tinitigan ni Tina ang 2 plato. Ang usok mula sa mainit na sabaw ay unti-unti nang nawawala. Katulad ng pag-asa sa kanyang puso. Kinuha niya ang plato ni Ricky at ibinalik ang pagkain sa kaserola. Umupo siyang mag-isa at nagsimulang kumain. Ang pagkain ay walang lasa sa kanyang panlasa. Ang bawat subo ay tila isang obligasyon na kailangan niyang tapusin. Habang kumakain siya sa katahimikan, bigla siyang nakarinig ng malalakas na tawanan mula sa guest room. Si Brenda at ang mga kaibigan nito, hindi man lang sila kumatok o nagpaalam. Basta na lang sila pumasok gamit ang sarili nilang susi. Ang ingay ng kanilang musika at hagik-gikan ay tila isang pang-aalipusta sa kanyang tahimik na kalungkutan.
Hindi niya sila pinuntahan. Hindi niya sila sinita. Ano pa ang silbi? Kinabukasan, tumawag ang kanyang ina. Sinubukan ni Tina na gawing masigla ang kanyang boses. "Hello, Ma. Kumusta po kayo?" "Okay lang kami, anak. Ikaw ang kumusta? Ang bago ninyong bahay? Masaya ba kayo ni Ricky?" Isang ngiti ang pilit na iginuhit ni Tina sa kanyang mga labi kahit na walang sino mang nakakakita. "Opo naman, Ma. Sobrang saya po. Ang ganda-ganda po dito. Salamat po ulit sa tulong ninyo, ha?" "Wala yun, anak. Ang mahalaga ay masaya ka. Alagaan ninyo ni Ricky ang isa't isa at ang bahay na yan. Yan ang simbolo ng pagsasama ninyo." "Opo, Ma." Pagkatapos ng tawag, ibinaba niya ang telepono at doon bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Napaupo siya sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod at umiyak ng walang tunog. Umiyak siya para sa kanyang mga pangarap na nawawasak, para sa pagmamahal na akala niya ay sapat na, at para sa sarili niya na unti-unting nawawala sa loob ng mga pader na tahimik. Ngunit habang dumadaloy ang kanyang mga luha, isang kakaibang damdamin ang nagsimulang umusbong sa kanyang dibdib. Hindi ito pagsuko, ito ay galit. Isang malamig at matatag na galit. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang mga luha. May determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi siya papayag na matapos ang lahat ng ganito. Ipinaglaban niya ang pangarap na ito. Hindi niya ito isusuko ng basta-basta. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Ricky, sa tabi niya, bumangon si Tina. Dahan-dahan siyang naglakad, papunta sa kanilang maliit na study area. Binuksan niya ang ilaw at kinuha ang isang malaking envelope kung saan nakatago ang lahat ng importanteng dokumento. Isa-isa niya itong inilabas at inilatag sa mesa. Ang deed of absolute sale, malinaw na nakapangalan sa kanya. Celestina Reyes, single. Binili niya ito bago pa man sila ikasal. Ang deed of donation mula sa kanyang mga magulang, isang formal na dokumento na nagsasabing ang perang ipinang down payment ay regalo sa kanya at hindi sa kanilang dalawa ni Ricky. Ang mga bank statement niya sa loob ng 5 taon, nagpapakita ng sistematikong pag-iipon at ng malaking halaga na inilabas niya para bayaran ang buong equity ng unit. Ang mga resibo ng bawat muebles, bawat appliance, bawat galon ng pintura, halos lahat ay binayaran mula sa kanyang sariling credit card o bank account. Habang tinititigan niya ang mga papel, ang mga ito ay hindi na lang basta mga dokumento. Ang mga ito ay kanyang mga sandata. Ang mga ito ang katotohanan. Ang mga ito ang kanyang kapangyarihan. Kumuha siya ng isang bagong-bagong folder, kulay pula. Maingat niyang inilagay ang lahat ng papeles sa loob. Isinara niya ito at hinawakan ng mahigpit. Pakiramdam niya, hawak niya ang kanyang sariling kaligtasan. Bumalik siya sa silid, itinago ang folder sa ilalim ng kanyang mga damit sa aparador. Tiningnan niya ang natutulog na si Ricky. Ang lalaking minahal niya ng buong buo. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga pangarap. Ngayon, isa na itong estranghero. Humiga siya, ngunit hindi para matulog. Kinuha niya ang kanyang cellphone. In-unlock ito at hinanap ang numero na ibinigay sa kanya ng kanyang kaibigan sa opisina noong 1 linggo pa. Isang numero ng isang law firm na dalubhasa sa family and property law. Nag-aalangan pa siya noong una. Ngayon, wala nang pagdududa. Tumingin siya sa orasan. 1:15 ng madaling araw. Hindi siya pwedeng tumawag. Ngunit nakita niya ang email address sa ilalim ng pangalan ng abogado. Binuksan niya ang kanyang email. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type sa screen. Ang mensahe ay maikli at direkta. Toti Reyes, subject, Legal Consultation Inquiry. Good evening. I was referred by a friend. I would like to set an appointment to discuss a personal matter regarding a property. Please let me know of your earliest availability. Thank you. Celestina Reyes,
Pinindot niya ang send bago pa man magbago ang kanyang isip. Nang lumabas ang salitang message sent sa screen, nakahinga siya ng maluwag. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari bukas. Ang alam niya lang, ngayon, nagsimula na siyang lumaban. Kinabukasan, isang email ang naghihintay kay Tina pagbukas niya ng kanyang computer sa opisina. Mula sa opisina ni Attorney Lorna Madrigal, maikli lang ang mensahe, nag-aalok ng isang slot para sa konsultasyon kinabukasan ng hapon. Agad siyang nag-reply para kumpirmahin. Sa buong maghapon, pakiramdam ni Tina ay may daladala siyang isang malaking sikreto. Nagtatrabaho siya, nakikipag-usap sa mga kasamahan at ngumingiti. Pero sa loob-loob niya, ang tanging iniisip niya ay ang pulong kinabukasan. Bago umuwi, maingat niyang inilipat ang pulang folder mula sa kanyang aparador, papasok sa kanyang leather tote bag. Ito ay mabigat. Hindi lang dahil sa mga papel sa loob, kundi dahil sa bigat ng desisyon na kaakibat nito. Ang opisina ni Attorney Madrigal ay nasa isang gusali sa Makati. Maliit ito, ngunit malinis at propesyonal. Ang babaeng sumalubong kay Tina ay nasa mga huling bahagi ng kanyang 40. May matalas na mga mata, ngunit isang ngiting nakapagpapakalma. Good afternoon. You must be Celestina Reyes. I'm Attorney Lorna Madrigal. Please have a seat. Sabi nito, iginagabay si Tina sa isang upuan sa harap ng kanyang mesa na gawa sa mahogany. Naupo si Tina. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang bag. Attorney Madrigal, salamat po sa oras ninyo. Call me Lorna, sabi ng abogada. So tell me, what seems to be the problem? Huminga ng malalim si Tina at nagsimulang magkwento. Ikinuwento niya ang lahat, mula sa pangarap nilang mag-asawa, sa pagbili niya ng kondo, sa unti-unting panghihimasok ng kanyang mga biyenan, hanggang sa insidente sa hapunan at ang pagbibigay ng susi. Habang nagsasalita siya, naramdaman niya ang pangingilid ng kanyang mga luha, ngunit pinigilan niya ito. Kailangan niyang maging matatag. Si Attorney Madrigal ay tahimik lang na nakinig, paminsan-minsan ay tumatango. Ang mga mata ay hindi umaalis sa kanya. Nang matapos si Tina, isang tanong lang ang binitiwan ng abogada. May mga dokumento ka bang dala na susuporta sa sinasabi mo? Doon, inilabas ni Tina ang pulang folder. Inilatag niya ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Isa-isang tiningnan ni Attorney Madrigal ang bawat papel. Ang mukha nito ay seryoso. Binabasa ang bawat salita, bawat numero. Pagkatapos ng ilang minuto, itinaas niya ang kanyang tingin. Mrs. Reyes. Tina, pagtatama niya sa sarili. Malinaw pa sa sikat ng araw. The property was purchased by you, under your name, before you got married. Ang tawag dito sa batas ay separate property. Hindi ito bahagi ng inyong community property bilang mag-asawa. Kinuha niya ang deed of donation. At itong donasyon mula sa mga magulang mo, lalo pang nagpapatibay na ang perang ginamit ay para sa iyo lamang. Your husband has no legal claim over this property. Wala. Isang malaking hininga ang pinakawalan ni Tina. Isang hiningang hindi niya namalayang matagal na pala niyang pinipigilan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila nabawasan. Ti talaga po? Oo, matatag na sagot ng abogada. Kahit pa sabihin nating may mga pagkakataon na tumulong siya sa pagbabayad ng monthly dues o maliliit na gastusin, hindi nito binabago ang katotohanan na sayo ang pag-aari. Ang pamilya niya ay, legally speaking, mga bisita lamang sa iyong pamamahay. At may karapatan kang paalisin sila kung gugustuhin mo. Paano po? Maraming paraan. Pwede tayong magpadala ng isang formal na demand letter. Kung hindi sila sumunod, maaari tayong magsampa ng kasong ejectment. Ang mga salitang iyon, demand letter, ejectment, ay parang galing sa ibang mundo. Ngunit sa halip na matakot, nakaramdam si Tina ng isang kakaibang lakas.
Mayroon siyang laban at ang batas ay nasa panig niya. Salamat po, attorney. Lorna, salamat po. Sabi ni Tina, ang boses ay puno ng pasasalamat. Ang batas ay para sa mga lumalaban, Tina. Sabi ni Attorney Madrigal, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang tanong na lang ay, handa ka na bang lumaban? Lumabas si Tina sa gusali na may bagong pananaw. Ang takot na bumabalot sa kanya ay napalitan ng pag-asa. Mayroon siyang kapangyarihan, mayroon siyang karapatan. Habang naglalakad siya papunta sa parking lot, dumaan siya sa harap ng isang bagong condominium na itinatayo. Sa showroom sa ibaba, may isang batang mag-asawa na masayang tinitingnan ang isang scale model. Ang mga kamay ay magkahawak. Nagtatawanan sila abang itinuturo ang isang unit. Malamang ay pinaplano na ang kanilang kinabukasan. Isang kurot ng lungkot ang naramdaman ni Tina. Ganoon din sila ni Ricky dati. Puno ng pangarap, puno ng pag-ibig. Saan sila nagkamali? Ang laban na haharapin niya ay hindi lang laban sa kanyang mga biyenan. Ito ay isang pag-amin na ang kanyang kasal ay nasa bingit ng pagguho. Nakarating siya sa kanilang unit na daladala ang magkahalong emosyon ng pag-asa at takot. Pagbukas niya ng pinto, umaasa siyang madadatnan ng isang tahimik at walang taong bahay, ngunit hindi. Nadatnan niya si Brenda sa gitna ng sala. Nakaluhod ito sa sahig, may hawak na measuring tape. May kausap ito sa cellphone. Ang boses ay masaya at malakas. Oo, girl. Perfect yung space dito sa sala. Sakto. Sinukat ko na. Kasya yung 3 manicure stations. Malapit pa sa bintana. Kaya yung lighting, perfect din for our nail art pics. As in, sobrang excited na ako. Napatigil si Tina sa may pintuan. Ang susi ay nasa kanyang kamay pa rin. Tila nabingi siya. Ang mga salita ng abogada ay umuugong sa kanyang isip. Sa'yo ang pag-aari. May karapatan kang paalisin sila. Pero sa harap niya, ang kapatid ng kanyang asawa ay sinusukat na ang kanyang sala para gawing isang negosyo na para bang ang opinyon niya, ang existence niya ay walang anumang halaga. Napatitig si Brenda sa kanya, hindi man lang nagulat. Itinuloy nito ang pakikipag-usap sa telepono. Ay, nandito na pala si Ate Tina. Sige girl, tawag na lang ulit ako. Bye! Ibinaba ni Brenda ang telepono at tumayo. Isang malapad na ngiti sa kanyang mukha. Hi ate, buti nandito ka na. Tinutulungan na kita sa layout ng bago kong spa. Ganda. No? Ang mga salita ni Brenda ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Tina. Mas malakas pa sa anumang pisikal na sakit. Bago kong spa. Ang pag-aari sa tono nito, ang kaswal na paraan ng pagdeklara nito na ang sala niya ay magiging isang commercial space ay higit pa sa kayang sikmurain ni Tina. Huminga siya ng malalim. Ang mga salita ni Attorney Madrigal ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. May karapatan ka. Anong spa ang sinasabi mo, Brenda? Tanong ni Tina. Ang boses ay kalmado sa labas, ngunit sa loob, isang bulkan ang nagbabadyang sumabog. Itinukod ni Brenda ang kanyang mga kamay sa bewang. Ate, di ba nabanggit ko na sa'yo? Magtatayo ako ng maliit na nail spa para yung mga kliyente ko hindi na kailangang pumunta sa malayo. At naisip ko, perfect dito sa condo. Ang ganda ng view, high-end ang dating. Perfect for my brand. Naglakad si Tina papasok, dahan-dahang isinara ang pinto sa likuran niya. Binitawan niya ang kanyang bag sa sahig. At sino ang nagsabi sa'yo na pwede mong gawin yan dito? Tinaas ni Brenda ang isang kilay. Si Kuya, syempre, at si Mama. Sabi nila, okay lang daw. Para naman to, sa future ko ate. At saka, para yung condo, maging productive. Hindi yung nakatengga lang. Kasabay ng huling salita ni Brenda, bumukas ang pinto ng guest room. Lumabas si Lourdes, may hawak na isang baso ng tubig na para bang siya ang tunay na may-ari ng bahay. O Tina, nandyan ka na pala.
Narinig mo na ba ang magandang balita? Magkakaroon na ng negosyo si Brenda dito mismo sa bahay ninyo. Sabi ni Lourdes, isang matamis, ngunit mapanlokong ngiti ang nasa kanyang mga labi. Doon na nagsimulang mag-init ang ulo ni Tina. Hinarap niya ang dalawa. Hindi, walang magtatayong negosyo dito. Ang ngiti sa mukha ni Lourdes ay biglang naglaho. At bakit hindi? Dahil pamamahay po ito. Tahanan, hindi isang commercial stall sa isang tiyangge. Matigas na sagot ni Tina. Aba, sumasagot ka na ngayon? Sabi ni Lourdes, lumapit ito ng isang hakbang. Tina, pakinggan mo ako. Itong bahay na ito ay isang malaking investment. Investment yan ni Ricky. At bilang isang investment, kailangan nitong kumita. Hindi pwedeng palamuti lang. Ang negosyo ni Brenda ang magbibigay buhay at kita sa lugar na ito. Hindi makapaniwala si Tina sa kanyang naririnig. Ang kanyang pangarap na pugad, ang kanyang santuwaryo, ay tinitingnan lamang ng mga ito bilang isang asset na kailangang pagsamantalahan. Ang galit sa loob niya ay umabot na sa sukdulan. Investment ni Ricky? Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong unit. Napatigil ang mag-ina sa gulat. Saan banda ito naging investment niya? Hindi hamak na mas malaki ang naging ambag ko dito. Halos lahat ng ipon ko, ang perang regalo ng mga magulang ko, lahat yun nakapuhunan dito. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Sa wakas, nasabi niya, ang katotohanang matagal na niyang kinikimkim. Humalakhak si Lourdes, isang malamig at mapanlibak na halakhak. Talaga? Pera mo? Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang nakakatawang bagay. O pera ng asawa mo na ibinibigay sa'yo? Pera ko yun. Pinaghirapan ko yun. Giit ni Tina. Ang mga kamao ay nakakuyom na sa kanyang tagiliran. Naku iha, sabi ni Lourdes, umiling-iling pa ito na parang naaawa sa kanya. Huwag kang magkunwari na naiintindihan mo ang mga bagay na ito. Ano ba ang alam ng mga babaeng tulad mo tungkol sa mga assets at investment? Ang trabaho ninyo ay mag-alaga ng bahay at mag-asikaso ng asawa. Hayaan mo na kaming mga deleyon ang mag-isip kung paano palalaguin ang pera ng anak ko. Ang bawat salita ay parang laso na tumarak sa puso ni Tina. Ang sakit, ang paghamak, ang kawalan ng respeto. Lumabas kayo, mahinang sabi ni Tina. Ang boses ay nanginginig. Ano? Sabi ko lumabas kayo. Sigaw niya itinuturo ang pinto. Labas. Hindi kayo welcome dito. Bahay ko ato, akin to. Nagulat si Lourdes sa kanyang pagsigaw, pero agad itong nakabawi. Ang mukha ay namula sa galit. Walang hiya ka. Matapos kang pakisamahan ng maayos sa pamilya namin, ito ang igaganti mo? Palibhasa. Hindi na natapos ni Lourdes ang kanyang sasabihin. Kasabay ng kanilang sigawan, bumukas ang pinto. Pumasok si Ricky, mukhang pagod mula sa trabaho. Natigilan ito sa gitna ng sala. Tinitingnan ang tatlong babae na galit na nakatayo. Ang kanyang asawa, ang kanyang ina, at ang kanyang kapatid. Ang tensyon sa hangin ay halos nahihiwa ng kutsilyo. Bago pa man makapagsalita si Ricky, mabilis na nagbago ang anyo ni Lourdes. Ang galit sa mukha nito ay napalitan ng anyo ng isang naaping biktima. Ang mga mata nito ay biglang nangilid sa luha. Tumingin ito kay Ricky. Ang boses ay garalgal na parang iiyak. Ricky, anak, ma, anong nangyayari dito? Nag-aalalang tanong ni Ricky. Hinawakan ni Lourdes ang braso ng anak. Humihikbi. Ang asawa mo, pinalalayas kami. Pagkatapos ng lahat ng ginawa naming pagtulong sa kanya dito, sinisigawan niya kami. Tingnan mo ang ginagawa ng asawa mo sa amin ng kapatid mo. Napatingin si Brenda kay Tina. Ang mga mata ay puno ng pagkukunwaring takot at sakit. Dahan-dahang ibinaling ni Ricky ang kanyang tingin kay Tina. Ang pag-aalala sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng ibang emosyon. Hindi pagtatanong, hindi pag-unawa,
Ito ay pagsisisi. Tiningnan niya si Tina na para bang siya ang may kasalanan ng lahat, na para bang siya ang kontrabida sa eksenang yun. Ang mga mata niyang minsan ay puno ng pagmamahal, ngayon ay malamig at puno ng akusasyon. Ang tingin na ipinukol ni Ricky kay Tina ay isang tingin na hinding-hindi niya malilimutan. Ito ay isang tingin na nagsasabing, ikaw ang may kasalanan, ikaw ang nanggugulo. Walang salitang namutawi sa pagitan nilang mag-asawa matapos ihatid ni Ricky ang kanyang umiiyak na ina at kapatid sa elevator. Pagbalik niya sa unit, hindi siya tumingin kay Tina. Dumiretso siya sa kanilang silid at isinara ang pinto. Hindi na siya sinundan ni Tina. Alam niyang wala nang patutunguhan ang anumang usapan. Sa gabing iyon, natulog si Tina sa sofa. Ang kanyang mamahaling L-shaped na sofa na binalot ng bulaklaki na seat cover ng kanyang biyenan. Sa ilalim ng magaspang na tela, naramdaman niya ang lamig ng katotohanan. Tapos na. Kinabukasan, isang malaking bouquet ng puting rosas ang sumalubong kay Tina sa dining table. May kasama itong isang maliit na card. I'm sorry, my love. Let's fix this. I love you. Lumabas si Ricky mula sa silid, bihis na para sa trabaho. Ngumiti ito sa kanya. Isang pilit na ngiti. Nagustuhan mo ba? Hindi sumagot si Tina. Tinitigan lang niya ang mga bulaklak. Magaganda sila. Ngunit walang buhay. Parang ang kanilang pagsasama. Tina, please, sabi ni Ricky, lumapit at hinawakan ang kanyang mga kamay. Sorry na. Alam kong mali ang nangyari kahapon. Masyado lang nadala ng emosyon ng lahat. Kakausapin ko si Mama at si Brenda. Pangako, aayusin ko ito. Tumingin si Tina sa mga mata ng kanyang asawa. Dati, nakikita niya roon ang kanyang mundo. Ngayon, wala na siyang makitang anuman, kundi isang malalim at madilim na kawalan. Ang mga pangako nito ay mga salitang walang bigat, mga barya na ipinambabayad para sa kapayapaan na hindi naman totoo. Ngunit sa halip na makipagtalo, isang kakaibang kapaguran ang kanyang naramdaman. Okay, Ricky. Mahinang sagot niya. Nagulat si Ricky sa kanyang mabilis na pagsang-ayon. Di talaga? Okay na tayo? Tumangulang si Tina. Pagod na akong makipag-away. Isang malaking ngiti ang gumuhit sa mukha ni Ricky. Isang ngingiti ng ginhawa. Niyakap siya nito ng mahigpit. Thank you, love. Thank you. See? Kaya natin to. Ikaw at ako laban sa mundo, di ba? Hindi gumanti ng yakap si Tina. Ang kanyang mga braso ay nanatiling nakababa sa kanyang tagiliran, habang ang kanyang mukha ay nakasandal sa dibdib nito. Ang mga mata ay nakapikit. Walang emosyon. Sa mga sumunod na araw, naging extra sweet si Ricky. Lagi itong may dalang pasalubong, maagang umuuwi, at tinutulungan siya sa mga gawaing bahay. Umaarte ito na parang bagong kasal sila, na parang ang lahat ay bumalik na sa dati. At si Tina ay nakisakay lang. Ngumingiti siya kapag ngumingiti ito. Tumatawa siya sa mga biro nito. Umaarte siyang parang pinaniniwalaan niya ang lahat. Ngunit sa loob-loob niya, nagmamasid siya. Naghihintay. Alam niyang may mali. Isang gabi Huwebes, mahimbing nang natutulog si Ricky. Nanood sila ng pelikula, isang romantic comedy na pinili nito para mag-relax sila. Para kay Tina, ang bawat eksena ay isang kasinungalingan. Hindi siya makatulog, may bumabagabag sa kanya. Naalala niya na kailangan pala niyang i-renew ang insurance ng kanilang kotse. Ang kopya ng Certificate of Registration ay nasa briefcase ni Ricky. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama, sinisigurong hindi ito magigisik. Naglakad siya papunta sa sala kung saan iniwan ni Ricky ang kanyang itim na leather briefcase sa ibabaw ng silya. Binuksan niya ito. Sa ilalim ng dim light ng lampshade, nakita niya ang karaniwang laman. Ang laptop nito, mga notebook, ilang ballpen.
Sa isang side pocket, nakita niya ang folder kung saan nakalagay ang mga dokumento ng sasakyan. Ngunit habang kinukuha niya ito, may isa pang folder na sumabit sa kanyang daliri. Isa itong manipis at murang brown folder. Walang anumang label. Galing ito sa isang kumpanyang hindi pamilyar sa kanya. Paraiso Financing Incorporated. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Tina. Ano ito? Dala ng kuryosidad na mas malakas kaysa sa kanyang pag-iingat, binuksan niya ang folder. Ang unang pahina ay isang dokumentong may malalaking titik sa itaas. Loan application form. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw. Binabasa ang mga detalye. Loan amount, 500,000 pesos. Borrower, Ricardo De Leon. Co-borrower, wala. Nakahinga siya ng bahagya. Ngunit nang magpatuloy siya sa pagbabasa, isang section ang nagpatigil sa paghinga niya. Collateral, Real Estate Property Address, Unit 2508, Serenity Towers, Bonifacio Global City, Taguig City, ang address nila. Ang address niya, ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inililipat niya ang pahina. Ang sumunod na dokumento ay isang promissory note. At ang huling papel sa folder, isang spousal consent form. Isang dokumento na nagpapatunay na siya, bilang asawa, ay pumapayag na gamiting collateral ang kanilang ari-arian. Nakita niya ang pamilyar na pirma ni Ricardo De Leon sa linya ng borrower/spouse. At sa ilalim nito, sa linya na may nakasulat na consenting spouse, nakita niya ang kanyang pangalan, Celestina Reyes. Nakatitig siya sa pirma. Ito ang kanyang pangalan, ngunit hindi ito ang kanyang sulat kamay. Ito ay isang pangit, nanginginig, at halatang-halatang pekeng pirma. Isang pirma ng pagkakanulo. Nabitiwan niya ang mga papel. Ang mga ito ay nagsilaglagan sa sahig na walang tunog. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang buong mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Hindi lang ito kahinaan. Hindi lang ito kawalan ng paninindigan. Ito ay isang krimen. Isang panloloko. Isang direktang pagtatangka na isanla ang kanyang naghirapang pangarap nang wala siyang kaalam-alam. Sa gitna ng kanyang pagkagulat, narinig niya ang isang tunog mula sa silid. Isang pag-ungol, senyales na gumalaw si Ricky sa pagkakatulog. At pagkatapos, narinig niya ang mga yabag, papalapit, papunta sa sala. Agad siyang natauhan, nagmamadali, at nanginginig niyang pinulot ang mga papel mula sa sahig, isinilid pabalik sa brown folder, at mabilis na ipinasok sa briefcase. Isinara niya ito nang walang tunog. Kasabay ng pagpihit ng doorknob ng silid, umupo siya sa sofa. Kinuha ang isang magazine at nagkunwaring nagbabasa. Ang puso niya ay dumadagundong na parang tambol sa loob ng kanyang dibdib. Lumabas si Ricky mula sa silid. Kinukusot ang kanyang mga mata. Love, anong ginagawa mo pa dito? Hindi ka pa natutulog? Itinaas ni Tina ang kanyang tingin mula sa magazine. Isang perpektong maskara ng pagkakalma ang nakapinta sa kanyang mukha. Hindi ako makatulog. Naisip kong magbasa muna. Ikaw, bakit ka nagising? Naramdaman kong wala ka sa tabi ko. Sagot ni Ricky. Ang boses ay malambing pa. Lumapit ito at umupo sa tabi niya. Inakbayan siya. Halika na. Matulog na tayo. May trabaho pa bukas. Tumango si Tina. Sige, tatapusin ko lang itong article. Hinalikan siya ni Ricky sa noo. Huwag kang magpagabi masyado ha? Good night, my love. Good night, sagot ni Tina. Hindi tumitingin sa kanya. Narinig niya ang pagbalik nito sa silid at ang pagsara ng pinto. Nakatitig lang siya sa isang pahina ng magazine, ngunit hindi niya nakikita ang mga salita. Ang tanging nakikita niya ay ang imahe ng pekeng pirma. Ang imahe ng pagkakanulo ng lalaking natutulog sa kabilang kwarto. Hindi siya umiyak. Tapos na ang panahon ng pag-iyak. Ang naramdaman niya ay isang bagay
na mas malalim at mas mapanganib. Isang malamig na galit, isang kalmadong determinasyon, ang pag-ibig na minsan ay nag-uumapaw sa kanyang puso para kay Ricky ay natuyo na. Nag-iwan ng isang malawak at basag na lupa ng katotohanan. Ngayon, alam na niya ang kanyang gagawin. Kinabukasan, sa oras ng kanyang pananghalian, hindi siya pumunta sa pantry. Nagkulong siya sa isang bakanting meeting room. Inilabas niya ang kanyang cellphone at mabilis na kinuhanan ng litrato ang bawat pahina ng mga dokumento sa loob ng brown folder na maingat niyang kinuha ulit mula sa briefcase ni Ricky kaninang umaga. Bago ito umalis, ang bawat kuha ay malinaw. Ang bawat detalye ay kitang-kita. Pagkatapos, ipinadala niya ang lahat ng mga larawan sa email address ni attorney Lorna Madrigal na may simpleng subject, urgent, additional evidence. Ilang minuto lang, tumawag ang abogada. "Tina, I received your email." Sabi ni Attorney Madrigal, ang boses ay seryoso. "This is worse than I thought. This isn't just a case of trespassing anymore. This is falsification of documents. Isang seryosong krimen ito." "Alam ko po," sagot ni Tina. Ang boses ay matatag. "Ano ang gusto mong gawin?" Huminga ng malalim si Tina. "Gusto ko pong ihanda ang lahat. Demand letter, ejectment case, lahat ng kailangan para maprotektahan ang pag-aari ko. At gusto ko rin pong malaman ang mga option ko para sa annulment." Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. "Are you sure?" "Opo, attorney. Sigurado na po ako," sagot ni Tina. Walang bakas ng pag-aalinlangan. "I have enough evidence. Please proceed." Sa mga sumunod na araw, si Tina ay naging isang ganap na estranghera sa sarili niyang bahay. Nagsuot siya ng isang maskara ng normalidad na kahit si Ricky ay hindi nakahalata. Ngumingiti siya sa tamang oras. Tumatawa siya sa mga tamang biro. Nagluluto siya ng paborito nitong pagkain. Ginampanan niya ang papel ng isang mapagmahal na asawa ng buong husay. Ito ang huling sayaw ng kanilang panlilinlang. At sisiguraduhin niyang siya ang mangunguna. Habang siya ay umaarte, ang kanyang mga biyena naman ay lalong nagiging kampante. Si Brenda ay nagsimula nang magdala ng mga sample ng kulay ng pintura para sa kanyang spa. Si Lourdes naman ay panay ang tawag sa telepono. Masayang ibinabalita sa mga kamag-anak ang nalalapit na house blessing at grand opening ng negosyo ni Brenda. "Naisip namin, Tina, na isabay na lang sa birthday ni Brenda sa susunod na Sabado." Masayang sabi ni Lourdes isang hapon na para bang si Tina ay isang kasosyo sa kanilang mga plano. "Doble selebrasyon, mag-iimbita kami ng maraming bisita. Kailangan makita nila ang bago nating family investment." Tumangulang si Tina, isang maliit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. "Magandang ideya po yan, Mama." "Talaga? Mabuti naman at nagustuhan mo," sabi ni Lourdes, halatang natuwa sa kanyang pagsang-ayon. "O sige, kami na ang bahala sa lahat. Sa pagkain, sa mga imbitasyon, ang gagawin mo na lang ay maging maganda sa araw na yon. Isuot mo yung pinakamaganda mong bestida." "Opo, Mama. Gagawin ko po," sagot ni Tina. Nakikita niya ang lahat, ang kanilang kasakiman, ang kanilang kayabangan, ang kanilang bulag na paniniwala na sila ay nagtagumpay na. At sa bawat araw na lumilipas, sa bawat pagpaplanong naririnig niya, lalong tumitibay ang kanyang loob. Hahayaan niya silang magplano, hahayaan niya silang mag-imbita, hahayaan niya silang maghanda para sa kanilang pinakamalaking selebrasyon. Dahil sa araw na yon, sa gitna ng kanilang kasiyahan, sa harap ng lahat ng kanilang mga bisita, doon niya ibabagsak ang tabing. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit, nakita niya ang isang lumang litrato nila ni Ricky. Kuha ito noong kanilang honeymoon. Magkayakap sila. Ang mga ngiti ay totoo. Ang mga mata ay puno ng mga pangarap. Kinuha niya ang litrato. Tinitigan niya ito ng matagal. May kaunting kirot siyang naramdaman.
Isang multo ng nakaraan, ngunit mabilis itong nawala. Ang babae sa litratong yon, ang babaeng puno ng pag-ibig at tiwala, ay matagal nang wala. Namatay ito noong gabing nakita niya ang pekeng pirma. Itinago niya ang litrato sa pinakailalim ng kanyang aparador. Sa pagpihit niya, bigla siyang niyakap ni Ricky mula sa likuran. Isinubsob ang mukha nito sa kanyang leeg. Ang bango-bango naman ng asawa ko. Bulong nito. Alam mo, ang saya-saya ko. Kasi okay na tayo. At okay na rin kayo nila mama. Hindi kumilos si Tina. Nanatili siya ng matigas sa yakap nito. Alam kong naging mahirap ang mga nakaraang linggo. Pagpapatuloy ni Ricky. Pero I promise you love, pagkatapos ng party na to, pagkatapos ng house blessing, lahat magiging maayos. Magiging masaya na tayo dito. Pangako yan. Naramdaman ni Tina ang paghalik nito sa kanyang balikat. Isang halik na dati ay nagpapakilig sa kanya. Ngunit ngayon ay nagdudulot na lang ng pandidiri. Hindi siya sumagot. Isinara lang niya ang kanyang mga mata at hinigpitan ang pagkuyom sa kanyang mga palad. Oo, Ricky, sabi niya sa kanyang isipan. Pagkatapos ng party na to, lahat ay magiging maayos para sa akin. Biyernes ng gabi, ang bisperas ng bagyo. Ang buong condominium unit ay abala. Si Lourdes at Brenda ay paroot pa rito, nag-aayos ng mga huling detalye para sa dobleng selebrasyon kinabukasan. May mga bagong kurtina na kulay ginto na isinabit si Lourdes sa sala, na ayon dito ay pang-akit ng swerte. Si Brenda naman ay nag-set up na ng isang maliit na mesa sa isang sulok kung saan ilalagay ang kanyang mga business flyers. Si Tina ay nakaupo lang sa dining table. Pinapanood sila, isang tahimik na anino sa sarili niyang tahanan. Nang gabing iyon, matapos magpaalam ng kanyang mga biyenan, sa wakas ay naiwan silang dalawa ni Ricky. Ang ingay at gulo ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Si Ricky ay abala sa pag-aayos ng mga bote ng alak sa kanilang minibar. Malapad ang nangiti. Excited ka na ba para bukas, love? Tanong nito. Hindi lumilingon. Magiging masaya to. Darating lahat ng mga kamag-anak natin. Finally, maipapakita na natin sa kanila ang bago nating bahay. Tinitigan ni Tina ang likod ng kanyang asawa. Ang lalaking minsang naging mundo niya. Napagdesisyonan niya. Sa huling pagkakataon, nabigyan ito ng pagkakataon. Hindi para ayusin ang mga bagay-bagay, kundi para marinig niya mismo mula dito ang katotohanang alam na niya. Para tuluyan ng isara ang pinto. Ricky, mahinang tawag niya. Lumingon ito. Hawak ang isang bote ng wine. Yes, my love. Umupo ka muna. May gusto akong itanong. Ang angiti sa mukha ni Ricky ay bahagyang nawala. Nakita nito ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Tina. Sumunod ito at umupo sa silyang nasa tapat niya. Ano yon? Kinakabahan naman ako sa'yo. Huminga ng malalim si Tina. Tungkol sa atin. Tungkol sa bahay na to. Masaya ka ba talaga? Kumunot ang noo ni Ricky. Oo naman. Siyempre masaya ako. Hindi ba't ito naman ang pangarap natin? Pangarap natin? O pangarap ko na sinakyan mo lang? Tina, ano bang klaseng tanong yan? Medyo naiinis na, sabi ni Ricky. Hindi pinansin ni Tina ang kanyang tanong. Nagpatuloy siya. Ricky, may itinatago ka ba sa akin? Ang mga mata ni Tina ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Ricky, hindi kumukurap. Hinahanap niya ang kahit katiting na senyales ng pagsisisi ng katotohanan. Pero ang nakita niya ay pag-iwas. Nag-iwas ng tingin si Ricky, tumingin sa bote ng alak na hawak niya. Itinatago? Wala. Bakit mo naman na itanong yan? Dahil pakiramdam ko, hindi na tayo magkakilala, sabi ni Tina. Ang boses ay puno ng kalungkutan. Pakiramdam ko, may mga desisyon kang ginagawa na hindi mo sinasabi sa akin. Mga desisyon na maaaring makaapekto sa lahat ng pinaghirapan ko.
Doon na naging depensibo si Ricky. Binitiwan niya ang bote ng alak sa mesa nang may kaunting kalabog. Ano na naman to, Tina? Akala ko ba okay na tayo? Bakit ka na naman nagsisimula ng away? Isang gabi na lang bago ang party, sisirain mo pa ba ang mood? Hindi ito pagsisimula ng away, Ricky. Ito ay paghahanap ng katotohanan. Katotohanan? Ano pang katotohanan ang gusto mong marinig? Pasigaw na tanong nito. Napagod na ako sa pagdududa mo. Napagod na ako sa pagiging emosyonal mo. Na minsan, gusto ko na lang sumunod sa gusto nila mama para wala ng gulo. Tumayo si Ricky. Alam mo, yan ang problema sa'yo. Palagi kang may issue. Hindi ka marunong maging masaya. Lagi kang may hinahanap na mali. Hindi pa rin kumikibo si Tina. Hinayaan niya lang itong magsalita. Hindi mo ba kayang pagkatiwalaan na lang ako? Kahit minsan lang? Sabi nito. Ang boses ay puno ng panunumbat. Pagkatapos ng lahat, ako pa rin ang asawa mo. Pagod na umiling si Tina. Ang pagiging asawa ay hindi lisensya para manloko. Natigilan si Ricky sa kanyang sinabi. Isang saglit na takot ang gumuhit sa mukha nito, ngunit agad itong napalitan ng galit. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Pagod na ako sa usapang ito, sabi nito. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Kailangan ko ng hangin. Kailangan ko ng espasyo. At tulad ng dati, tinalikuran siya nito. Naglakad ito palabas ng pinto at isinara ito ng malakas. Naiwan si Tina sa gitna ng kanilang magarbong sala, napapaligiran ng mga ginintuang kurtina at mga palamuting hindi niya pinili. Naramdaman niya ang huling piraso ng kanyang puso na tuluyan nang nabasag. Wala ng pag-asa. Wala ng pag-ibig. Wala ng pamilyang pinagsasaluhan. Nawala na ang lahat. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Ngunit hindi ito mga luha ng kahinaan. Ito ay mga luha ng paglaya. Ito ang huling patak ng luha na ibibigay niya para sa lalaking iyon, para sa pangarap na iyon. Habang nakaupo siya sa dilim, nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito. Isang text message mula kay Attorney Lorna Madrigal. Tina, all set for tomorrow. The sheriff will be on standby. See you at 7 p.m. sharp. Be strong. Pinunasan ni Tina ang kanyang mga luha. Itinago niya ang kanyang cellphone. Tumayo siya. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niya ang isang matibay na lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Bukas ang araw ng pagtutuos. Sabado, 6:30 ng gabi. Ang condominium unit ni Tina ay puno ng tao, ingay at isang peke at nag-uumapaw na kasiyahan. Ang hangin ay amoy ng mamahaling pabango at ng iba't ibang pagkain mula sa catering service na kinuha ni Lourdes. Mayroong malakas na tugtugan, mga tawanan, at mga baso ng alak na nag-uumpugan. Ito ang piging ng katotohanan. Ngunit ang mga panauhin ay walang kamalay-malay sa katotohanang malapit ng sumabog. Sa gitna ng lahat, si Lourdes de Leon ay parang isang reyna. Nakasuot ng isang makinang na pulang bestida, masayang inaaliw ang mga bisita. Welcome! Welcome sa aming bagong family investment, paulit-ulit niyang sinasabi. Napakaswerte ng anak kong si Ricky sa kanyang napundar. Si Brenda naman, ang birthday girl, ay nakatayo sa tabi ng kanyang mesa ng mga flyers, nakangiti mula tenga hanggang tenga. Yes, tita, ito na po ang simula ng aking beauty empire. Si Ricky ay nasa tabi ng kanyang ina. Isang ngiti rin ang nakapaskil sa kanyang mukha. Kahit na ang mga mata nito ay panay ang paghahanap sa isang tao. Si Tina, kanina pa siya wala sa sala. Nagkulong siya sa kanilang silid mula pa kaninang hapon. Ang sabi niya kay Ricky ay masama ang kanyang pakiramdam at kailangan niyang magpahinga bago ang party. 7:00 ng gabi, eksakto. Sa kasagsagan ng kasiyahan,
Habang naghahanda si Lourdes na kunin ang mikropono para sa kanyang welcome speech, biglang bumukas ang pinto ng master's bedroom. Lahat ng mata ay napunta roon. Lumabas si Tina, ngunit hindi siya nakasuot ng magandang bestida na inaasahan ni Lourdes. Nakasuot siya ng isang matikas at plansadong-plansadong navy blue pantsuit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon, maliban sa isang determinadong kislap sa kanyang mga mata. Hindi siya nag-iisa. Sa likuran niya, may 3 tao. Isang babae na nasa mid-40s, nakasuot din ng business attire, may dalang isang itim na briefcase, at 2 unipormadong lalaki, matitikas ang tindig. Ang isa ay may hawak na isang malaking brown envelope. Isang biglaang katahimikan ang bumalot sa buong unit. Ang tugtugan ay tila humina. Ang mga tawanan ay naputol. Tina, ano't sino sila? Naguguluhang tanong ni Ricky, lumalapit sa kanya. Hindi siya pinansin ni Tina. Naglakad siya papunta sa gitna ng sala at ang 3 kasama niya ay sumunod. Good evening everyone, sabi ng babaeng kasama ni Tina. Ang boses ay malinaw at may awtoridad. My name is Attorney Lorna Madrigal. I am the legal counsel of my client, Mrs. Celestina Reyes de Leon. Isang bulungan ang kumalat sa mga bisita. Anong kalokohan to, Tina? Sigaw ni Lourdes. Ang muka ay namumula na sa pagkapahiya. Bakit ka nagdala ng abogado sa sarili nating party? Doon sa unang pagkakataon, nagsalita si Tina. Ang kanyang boses ay hindi pa sigaw, ngunit ito ay matatag at malamig na parang yelo. Sapat na para marinig ng lahat. Hindi natin ito party, Lourdes, sabi niya. Tinawag ang biyanan sa pangalan nito sa unang pagkakataon. Party ninyo ito, isang party na ginanap sa pamamahay na hindi sa inyo. Walang hiya ka. Ang walang hiya dito, pagpapatuloy ni Tina. Ang tingin ay lumipat kay Ricky, na ngayon ay namumutla na. Ay ang asawa kong kasabwat ng kanyang pamilya para lokohin ako. Ang walang hiya dito ay ang mga taong pilit na inaangkin ng isang bagay na pinaghirapan at binayaran ko mula sa sarili kong dugo at pawis. That's enough, sabi ni Attorney Madrigal. Itinaas ang isang kamay. Lumapit siya kay Lourdes. Mrs. De Leon, I believe this is yours. Ibinuksan niya ang kanyang briefcase at inilabas ang isang pamilyar na dokumento. Ang loan application form mula sa Paraiso Financing Incorporated. Peke ang pirma ng kliyente ko dito, sabi ng abogada. This is a clear case of falsification of private documents, isang krimen na may parusang pagkakakulong. Nanlaki ang mga mata ni Brenda. Si Lourdes ay parang nauubusan ng hangin. Si Ricky ay parang isang estatwa, hindi makagalaw. At dahil sa patuloy ninyong panghihimasok at pagtangging umalis sa property na ito, sa kabila ng paulit-ulit na pakiusap ng tunay na may-ari, pagpapatuloy ng abogada, wala na kaming ibang pagpipilian. Sumenya siya sa isa sa mga unipormadong lalaki. Ito ay ang sheriff ng korte. Kinuha ng sheriff ang isang dokumento mula sa kanyang brown envelope. Isang papel na may malalaking selyo. Sa bisa ng isang writ of preliminary injunction na inilabas ng Regional Trial Court, malakas na basa ng sheriff, ipinag-uutos sa pamilya De Leon, partikular na kina Lourdes Antonio at Brenda De Leon, at sa sino mang taong kumakatawan sa kanila, na agad nalisanin ang lugar na ito. Isang malakas na gasp ang narinig mula sa mga bisita. Itinaas ni Attorney Madrigal ang kanyang tingin at sinuri ang buong kwarto. According to all legal documents, deklara niya, ang boses ay mataginting. Ang deed of absolute sale, ang mga bank record at ang deed of donation mula sa kanyang mga magulang ay iisa lang ang pinapatunayan. Humarap siya sa lahat at sa huli, ang kanyang mga mata ay tumingin kay Tina. The sole, absolute and undisputed owner of this condominium unit is Mrs. Celestina Reyes. We have a court order demanding everyone not party to the ownership to vacate the premises.
Immediately. Ang mga salita ng abogada ay bumagsak na parang isang bomba sa gitna ng selebrasyon. Ang katahimikan ay nakabibingi. Ang mga bisita na kanina lang ay nagtatawanan, ngayon ay nakatayo na, parang mga estatwa. Ang mga mukha ay puno ng pagkabigla at pagkalito. Ang ilan ay nagsimulang magbulungan. Ang mga mata ay palipat-lipat mula kay Tina patungo sa namumutlang pamilya De Leon. Si Lourdes ang unang nakabawi ng boses. Hindi! Hindi totoo yan! Sinungaling! Peke ang mga dokumentong yan! Sigaw niya, ang boses ay desperado. Ricky! Anak! Sabihin mo sa kanila! Sabihin mong sayo ang bahay na to! Lahat ng mata ay napunta kay Ricky. Nakatayo pa rin ito sa gitna, maputla na parang papel. Ang kanyang tingin ay nakapako kay Tina, isang halo ng hindi makapaniwala, takot at pagsisisi. Ricky? Sabi ni Tina. Ang boses ay mas malambot na ngayon, ngunit may bigat ng isang pinal na hatol. Sabihin mo sa kanila ang totoo. Napalunok si Ricky. Ang kanyang mga labi ay bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Paano niya sasabihin? Paano niya aaminin sa harap ng lahat ng kanilang mga kamag-anak at kaibigan na siya ay isang kasinungalingan? Na ang buong pundasyon ng kayabangang ipinapakita ng kanyang pamilya ay isang malaking panloloko? Ate, paano mo nagagawa to sa amin? Umiiyak na, sabi ni Brenda. Ang kanyang pangarap na spa ay naglalaho na parang bula sa harap niya. Pamilya tayo. Ang pamilya ay hindi nanloloko. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw ng pangarap ng iba. Mariing sagot ni Tina. Sapat na ang usapan, sabi ni attorney. Madrigal, tumingin siya sa sheriff. Sir, please do your duty. Tumango ang sheriff. Lumapit ito sa pinto, kasama ang isa pang unipormadong lalaki. Hawak nila ang isang rolyo ng malapad na tape na may nakasulat na Official Seal. Do not cross. Doon na tuluyang nawala sa sarili si Lourdes. Hindi niyo pwedeng gawin to. Sa anak ko to. Akin to. Sumisigaw ito habang sinusubukang harangin ng mga opisyal. Ngunit magalang siyang itinatabi ng mga ito. Ang mga bisita ay nagsimula ng mag-alisan, nahihiya at ayaw madamay sa iskandalo. Ang dating masayang party ay naging isang eksena ng pagkakawatak-watak. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao lang ang lumapit kay Tina. Si Ricky. Hinawakan nito ang kanyang braso. Ang mga mata ay puno ng luha. Tina, love, please. Pakiusap nito. Ang boses ay basag. Huwag naman ganito. Mag-usap tayo. Tiningnan ni Tina ang kamay nito na nakahawak sa kanya at pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata nito. Tapos na tayong mag-usap, Ricky. Binigyan kita ng pagkakataon kagabi, pero mas pinili mong talikuran ako. Pinilit lang ako ni Mama. Katwiran nito, ang boses ay nagiging desperado. Hindi ko gustong gawin yun. Alam mong mahal na mahal kita. Tina, please. Sorry na. Patawarin mo na ako. Lumuhod ito. Sa harap ng iilang natitirang bisita, sa harap ng kanyang nananahimik na ama at umiiyak na kapatid, lumuhod si Ricardo De Leon sa paanan ng kanyang asawa. Please, Tina, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Aayusin ko to. I promise, wag mo lang akong iwan. Isang parte sa puso ni Tina ang kumirot. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinakasalan niya ay nakaluhod ngayon sa harap niya, wasak at talunan. Ngunit ang kirot ay mabilis na napalitan ng isang malinaw na katotohanan. Ang pag-ibig ay hindi sapat. Ang pag-ibig na walang respeto, walang paninindigan at walang katapatan ay hindi tunay na pag-ibig. Ito ay isang hawla. Dahan-dahan, marahan, at may pinal na desisyon, inalis ni Tina ang kamay ni Ricky sa kanyang braso. Ang pag-ibig ay hindi ganyan, Ricky, sabi niya. Ang boses ay mahinahon, ngunit walang pag-aalinlangan.
Tapos na tayo. Tumayo siya ng tuwid. Sa likuran niya, narinig niya ang tunog ng pagdikit ng ceiling tape sa hamba ng pinto. Ang tunog ng pagsasara ng isang kabanata. Ang pamilya de Leon, si Lourdes na humahagulgol, si Brenda na nakatulala, at si Antonio na nakayuko sa kahihiyan, ay naiwang nakatayo sa labas ng hallway, kasama ang mga natirang pagkain mula sa kanilang naudlot na selebrasyon. Ang pinto ng Unit 2508 ay sarado na. May isang malaking selyo sa gitna. Ang kanilang family investment ay isa na ngayong saradong pinto na hindi na nila kailanman mabubuksan. Naglakad si Tina palayo, kasama ang kanyang abogada. Hindi siya lumingon. Hindi na niya kailangan pang lumingon. Habang naglalakad sila papunta sa elevator, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Ricky. "Please give me one last chance." Tinitigan niya ang mensahe. Ang huling pakiusap mula sa isang buhay na gusto na niyang iwanan. At pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang delete. Pumasok siya sa elevator. Habang nagsasara ang mga pinto, ang huling nakita niya ay ang malungkot na hallway. Isang simbolo ng kanyang nakaraan. At pagkatapos, nagsimula na siyang bumaba, palayo, patungo sa kanyang bagong simula. Lumipas ang ilang linggo, ang ingay ng eskandalo ay unti-unting humupa, napalitan ng isang panibagong katahimikan sa buhay ni Tina. Isang maaliwalas na hapon ng Martes, natagpuan ni Tina ang sarili sa loob ng malamig at tahimik na opisina ni Attorney Lorna Madrigal. Sa ibabaw ng makintab na mahogany table sa pagitan nila, nakalatag ang isang manipis na dokumento, ang huling papel, ang annulment papers. "Ready, Tina?" tanong ng abogada. Ang boses ay malumanay. Tumango si Tina. Isang maliit at panatag na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Kinuha niya ang ballpen. Ang kanyang kamay ay hindi nanginginig. Bawat letra ng kanyang pirma ay isinulat niya ng may katiyakan at bigat. Celestina Reyes, hindi na De Leon. Pag-angat niya ng ballpen mula sa papel, isang pakiramdam ng kaluwagan ang bumalot sa kanya. Isang pakiramdam na mas magaan pa sa hangin. Tapos na. Opisyal nang tapos ang lahat. "Congratulations, Tina. You are now a free woman," sabi ni Attorney Madrigal, ngumiti ito sa kanya. "Salamat po sa lahat, Attorney Lorna." Paglabas niya sa gusali, sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw, ngunit hindi ito nakakapasong init. Ito ay isang yakap, isang paalala na may bagong umaga. Dumiretso siya sa BGC, sa gusali kung saan matatagpuan ang kanyang pangarap. Ang pangarap na minsan ay naging isang bangungot. Ngayon, oras na para bawiin ito ng buo. Habang paakyat ang elevator, wala na ang kaba sa kanyang dibdib. Pagtapat sa Unit 2508, kinuha niya ang kanyang susi. Ang parehong susi na minsan ay simbolo ng kaligayahan. Isinuksok niya ito sa seradura at pinihit. Bumukas ang pinto. Ang unit ay walang laman at tahimik. Wala na ang mga ginintuang kurtina, ang mga muebles na hindi niya pinili, ang mga bakas ng ibang tao. Ang tanging naroon ay ang mga piraso ng muebles na siya mismo ang bumili, ang kanyang L-shaped na sofa, ang kanyang acacia dining table, ang kanyang bookshelf, at ang sikat ng araw na malayang pumapasok mula sa malalaking bintana. Nililinis ang bawat sulok. Isinara niya ang pinto sa likuran niya. Dahan-dahan siyang naglakad papasok. Inilibot niya ang kanyang tingin. Wala na ang pakiramdam ng pagkakasakal, ng pagiging isang dayuhan. Ang nararamdaman niya na lang ay kapayapaan. Naglakad siya papunta sa guest room. Ang kwartong minsan ay naging pugad ni Brenda. Binuksan niya ang aparador. Wala nang mga damit, wala nang mga sapatos. Ang tanging amoy na naroon ay ang amoy ng malinis na kahoy. Ngumiti siya at isinara ito. Pumunta siya sa sala at doon nakita niya ang huling bakas ng pamilya De Leon.
ang bulaklakin at makalumang seat cover na ipinatong ni Lourdes sa kanyang modernong sofa. Lumapit siya rito. Hinawakan niya ang magaspang na tela. Para itong isang peklat sa gitna ng kanyang malinis na tahanan. At nang walang pag-aalinlangan, hinila niya ito. Hinubad niya ito mula sa sofa na parang isang lumang balat na kailangan ng tanggalin. Sa ilalim, lumitaw ang malinis at eleganteng kulay abo na tela ng kanyang sofa. Ang orihinal. Ang pinili niya. Itinapon niya ang lumang seat cover sa isang sulok malapit sa basurahan. Umupo siya sa kanyang sofa. Malambot. Komportable. Sa wakas, pakiramdam niya ay tunay na siyang nakaupo sa sarili niyang upuan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. May isang mensahe pa rin doon na hindi niya binubura ngunit hindi rin niya binabasa. Ang huling pakiusap ni Ricky, tinitigan niya ang pangalan nito sa screen. Ricardo De Leon, ang lalaking minsan niyang minahal, nang higit pa sa kanyang sarili. Ang lalaking sumira sa tiwala niya ng walang kapatawaran. Hinawakan niya ang screen, long press. At pagkatapos, lumitaw ang salitang delete. Pinindot niya ito. Delete this conversation? Tanong ng screen. This action cannot be undone. Okay. Bulong niya sa sarili. Pinindot niya ang okay. At tulad ng isang bula, nawala ang pangalan ni Ricky sa kanyang inbox. Nawala ang huling hibla na nag-uugnay sa kanya sa nakaraan. Tumayo siya at nagtimpla ng tsaa. Dinala niya ang kanyang paboritong tasa sa balkonahe. Ang parehong balkonahe kung saan sila ni Ricky ay minsan nangarap habang nakatingin sa mga bituin. Sumandal siya sa railings. Ang hangin ng gabi ay malamig at sariwa. Sa harap niya, ang mga ilaw ng Bonifacio Global City ay kumikislap na parang isang karagatan ng mga diamante. Ang tanawin ay hindi nagbago, pero siya, nagbago na. Hinigop niya ang mainit na tsa. Naramdaman niya ang init nito na dumadaloy sa kanyang katawan, nagbibigay ng kapanatagan. Nawalan siya ng asawa, nawalan siya ng isang pamilyang akala niya ay sa kanya. Nawalan siya ng mga taon na puno ng maling akala. Ngunit sa proseso, natagpuan niya ang isang bagay na mas mahalaga. Natagpuan niya ang kanyang lakas. Natagpuan niya ang kanyang respeto sa sarili. At natagpuan niya ang kanyang tahanan. Dito, sa kataasan, sa gitna ng mga kumikinang na ilaw ng syudad, sa loob ng mga pader na ipinaglaban niya, si Celestina Reyes ay hindi nag-iisa. Siya ay buo. Siya ay malaya. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, isang tunay at payapang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa pagtatapos ng kwentong ito, malinaw na ipinakita ng laban ni Celestina Tina Reyes na ang tunay na tahanan ay hindi lamang 4 na pader, kundi isang espasyong pinangangalagaan ng respeto at katapatan. Ang mga taong umabuso sa kanyang kabaitan, ang pamilyang ginamit ang dugo at kasal bilang sandata, ay humarap sa bunga ng sarili nilang kasinungalingan. Samantala, si Tina, na piniling manindigan at gumamit ng batas, ay muling nabawi hindi lang ang kanyang ari-arian, kundi ang kanyang dignidad at kalayaan. Dito natin nakita na ang kabutihan, kapag sinamahan ng tapang, ay may gantimpala. At ang kasamaan, gaano man katalino ang pagkakubli, ay may wakas. Ngayon, gusto naming marinig ang inyong saloobin. Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Tina, pipiliin niyo bang manahimik para sa pamilya? O lalaban para sa sarili niyong karapatan? May naranasan ba kayo na nagturo sa inyo kung gaano kahalaga ang malinaw na hangganan sa relasyon? Kumusta kayo ngayon? May pinagdaraanan ba kayong mabigat? O may maliit na tagumpay na nais ibahagi? Nandito kami, nakikinig at nagmamalasakit. Salamat sa patuloy ninyong pagtitiwala at pagsama sa aming mga kwento.